kanyang pagbabalik, bitbit niya ang minamatang pagsulong ng Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon. Subalit, agad nabalian ng pakpak ang Ibong Malaya. Agad pinabagsak ang mataas niyang pangarap. At sa oras na namulat ang kanyang mga mata sa dilim, ang payapang mithiin ay unti-unting nagliyab. Si Kapitan Tiago, amahin ni Maria Clara at tuta ng kolonyal na gobyerno. Sa pamamagitan ng kanyang katauhan, ipinakita ang isang Pilipinong handang iwasiwas ang buntot at maglaway sa butong inihahaing ng mga praile. Makuha lamang ang peking kaligtasan sa loob ng kanilang bisig. Ngunit sa huli, ang tutay inabundo na rin. Sa dilim, iniyaan siyang lamunin. Ang siyang alagad kuno ng Diyos ay siyang Judas sa loob ng isang abito. Si Padre Damaso ay isang simbolo ng kapalaluan, korupsyon at pang-aabuso. Ngunit hindi nagtagal, tuluyang nagparam sa kanyang mga palad ang kapangyarihan. Sa isang maliit na parokya, doon tuluyang binawian ang buhay ng Padre. Sa ilalim ng kolo-koloreteng palamuti, ay isa ring Indyong pilit isinasangkalan ng titulong hindi kanya. Pilit bumibitaw ng bulol at tagpi-tagping Kastila, masabi lamang na siya'y katinga-tingala. Sa huli, ang Donya ay hindi reyna, isa lamang siyang payaso sa sarili niyang sarswela. Sa kanyang pagbabalik, pangarap at pag-ibig, mga matang mapagmasid, sa lubong ang talim ng titik. Sa muling pagbabalik ni Ibarra, bitbit niya ang progresibong kaisipan at karunungang hangad niyang may tanim din sa bawat kabataan. Ang kanyang pagdating ay mainit na sinalubong ni Kapitan Tiago, Doña Victorina at ng kanyang asawa kabilang ng ilan pang mga donya. Ngunit sa harap ng hapag, sa gitna ng tawanan at hiyawan, unti-unting uminit ang tensyon nang dumating si Padre Damaso. Sa harap ng isang kabataang may progresibong kaisipan at bagong kaalaman, paano nga ba patutunayan ng kura na luluhod ang isang ilustradong nakapag-aral sa isang padreng tulad niyang nag-aari ng kapangyarihan? Ano nga bang sukatan ng kapangyarihan? Sa isang sulyaw sa hapunan, sapaw ng lumang tradisyon, o laman ng bagong henerasyon. Sa lipon ng ating ginagalawan, sino nga bang may karapatan sa pinakamagagandang bagay? Meron nga bang para sa buto ng ulam at mayroong para lasapin ang sarap ng bawat laman? Makikita sa tagpo kung paano tinanggap ni Padre Damaso ang sulyaw bilang isang malaking insulto sa kanyang posisyon. Sa kasalukuyan, ang hidwaang ito ay masasalamin sa lumalaking agwat ng mayaman at mahirap, kung saan ang laman ng karangyaan ay para lamang sa makapangyarihan, habang ang mga nasa laylayan ay patuloy na nagtsatsaga sa buto-buto ng lipunan. Para sa isang batang ninakawan ng lahat,
Saan nga ba hanapin ang malaking puwang na nawala? Sa murang edad, maagang binawi sa kanya ang tanging yaman na meron siya at sa kanyang muling pagtindig, muli ring hahagupit ang sistema. Sa larong ito ng buhay, magtatago na nga lang ba si Basilio o haharapin ito ng buo? 7 taong gulang, si Crispin, katulong ang kapatid na si Basilio, ay nagtatrabaho bilang mga sakristan ng simbahan. Pasan-pasan sa munting balikat ang bigat ng mundong di pa niya naunawaan. Ang batang napagkaitan ng kamusmusan ay nagdamutan din ng pag-asa ng kinabukasan. Sabi nga, banal na aso, santong kabayo. Si Padre Camorra ang naging buhay na larawan ng kabastusan at pang-aabuso. Walang pakundangan niyang sinamantala ang kanyang otoridad upang biktimahin ng mga kababaihan. Dahil sa kanya, tuluyang nawalan ng saysay ang mundo ni Basilio. Katulad ni Damaso, isang nagbabalat kayong tupa lamang din si Padre Salvi. Sa ilalim ng kanyang abito, may nagkukubling halimaw sa loob nito. Subalit sa huli, nilamon ng takot ang padre sa sariling halimaw na siya mismo ang lumikha. Bata, bata. Ikaw nga bang may sala? Sana pala'y ninakaw ko na lang talaga iyon. Isa ito sa mga linya ni Crispin matapos mapagpintangan na nagnakaw siya ng salapi. Sana'y ninakaw niya na lamang daw ito upang maibigay sa ina. Sa ganoong paraan, may katwiran man lang ang pananakit sa kanya. Si Crispin ang tanging nasa lupa sapagkat sa isang hindi makatwirang sistema, laging agrabyado ang bata. Kumakawala sa makalawang na sistema. May takas, pangaba. May katas, baba ng pag-asa. Isa si Basilio sa mga mag-aaral na pinatakip upang supilin ang inaakalang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Sa kabila ng pagiging inosente, pinasan niya ang pait ng piitan. At sa kanyang paglaya, bangungot ang sasalubong sa kanya. Ang pagpagsak ni Basilio sa kanyang tuhod sa harap ni Camorra ay simbolismo na dulot ng praile. Muli siyang magluluksa. Babalik ang sakit ng nakaraang akala niya'y lumipas na. Si Cabezang Tales ay isang masipag na magsasaka. Subalit sa lipunang sira, pilit inangkin ng mga praile ang lupay niya. Sinubukang lumaban ni Tales, ngunit walang talas ng gulok ang sapat para hiwain ang 43 saribling bitbit ng mga kalaban. Dapat, bala sa bala. Kinuha ni Tales ang revolver ni Simon at nagsimula ang kanyang paghihiganti.
Katumbas ng itak, kalapit ng baril, hahantusay sa lupain, ang dakit ng matanglawin. Sa isang taong lumalaban ng patas, yan ba ang batas? May kita sa tagpong mainit na duelo sa pagitan ng bala at itak ng isang praile at magsasaka. Isa sa pinakamalaking issue noon na masasalamin pa rin hanggang ngayon. Sa bawat aning butil ay siya ring taas ng upa para sa kanila. Subalit dumating sa puntong napuno na ang salop at handa ng lumaban. Mata sa mata, bala sa bala, ang magsasaka. Sa pag-ibig nagsimula. Takot ay pumagitna. Aagos ang pulang luha sa huli. Saan nga ba tutungo ang pusong umiibig? Katumbas ng pagmamahal niya sa kanyang tangal. Ang pagmamahal kay Basilio. Paano titimbangin? Paano tatanggapin? Sa huling mga sandali, ang panalangin ni Huli ay iyak ng pagsaklolo. Sa isang huling hakbang, matatakasan ng dilim para sa iniibig at para sa sarili. Sa kanyang pagdating, bitbit niya ang nagliliyab na hangaring pabagsakin ang mga Kastila. Si Simon ang pilit nagsindi ng apoy upang tuluyang magningas ang revolusyon sa puso ng mga Pilipino. Subalit, ang mundo'y may sariling balak at hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Sa halip, siya ang muling naipit ng mundo na naging dahilan kung bakit napilitan siyang tultukan ang sariling kwento. Sa kabila ng lupon ng mga nagbabalat kayong tupa, may ilang wagas ang pag-ibig sa Diyos at bayan. Si Padre Florentino, ang nagbubukod tanging padre na pinagkakakiwalaan ni Simon. Sa padreng ito, niya binubuhos ang ilang taong pagkahay sa kanyang isipan. Mula sa pasakit na bitbit ni Ibarra hanggang sa mga sugat na dala ni Simon, si Padre Florentino ang naging sandalan ng agilang matagal nang walang madapukan. Mamamaalam, mananatili, ang pilibustero ay babalik. Sa kwentong kanyang sinimulan, ang kwentong hindi niya may kita ang katapusan. Sa takbong ito, may kita ang desisyon ni Simon na wakasan ang sarili niyang buhay. Matapos aminin at ikumpisal sa padre ang buo niyang pagkatao, handa na siyang isama ito sa kanyang huling hantungan. Subalit kailanman ay hindi lumisan ang pilibustero. Ang alab ay magpapatuloy sa loob ng bawat kabataang may puso para sa lipunan.
at hinding-hindi ito maglalaho hanggat tayo'y lumalaban ng may karunungan, karangalan at pagmamahal. At kung tunay ngang handa na ang mga Pilipino, Diyos mismo ang magkakaloob ng katarungang hindi kayang pigilan ni numan.